pagka ang gusto kong hintayin is, will Inday Sara take the witness stand? Will she take the witness stand? Because doon pwede magkaroon ng hudyat. If she takes the witness stand because she's the one who can say, wala akong kinausap, bola ko lang yun para yung mga tao ganyan. Pero they will create another kwento na sasabihin, sinungaling yan kita mo, niloloko lang niya yung mga tao. Ganon. So, it depends kung kanino kayo maniniwala Pero ang pinaka dyan, hindi mo sasabing papatay mo yung tao and then ina-alerto mo na yung papatayin mong tao. Lalo na kung conditional yung order mo pagka namatay ako. Kaya ako sinabi sa inyo yung order ko na papasokin ko yung bahay. Sa harap ako dadaan. Pagka tumumba ako, patayin nyo lahat ng nandun sa loob ng bahay. Wala akong pakialam. Hindi ko kilala Patayin nyo lahat. Mabawi ko lang yung buhay ko. Ganon. Kasi yun nandun sa loob ng bahay, pinatay ako. Tumumba ako So, lahat na nandun sa loob, kalaban. Walang pakialam. Babae, lalaki, bata, matanda, patayin nyo lahat. Yun instructions ko sa tao ko. Si Inday Sara, ang instructions niya, pagka pinatay ako, kung sakaling may kinausap siya, kung lang yun. And the only one who can say na dito sa side niya, siya. Sino yung kinausap niya? I-produce niya. Papayag ba yung tao? Malay mo, pumayag yung tao na mag-testify. Kinausap ako niyan. Sabihin ng tao. Yung kabila naman, maglalabas sila ng version nila na assassin. Inventing all this and all that. That's the, So, it's a word against this person's word. Because, dati naman nakita ninyo, nag-produce sila ng mga witness. Kay Pastor Kibuloy, sino yan? Ang dami na nakaraan. So, hanggang sa later on, magre-recant yung witness. So, ito ngayon, ang dyan, kanina, I had that feeling. Sinabi na nga nila, maglalabas sila ng witness nila dun sa kinausap ni Inday. So, baka fake assassin yung gagawin, ilalabas nila. And then, pati yung Mary Grace Piatos. Kasi hindi lalabas yung Mary Grace unless na yung depensa. Hindi natin alam so how it will unfold. But basically, kanina, yung sa scoreboard, ang tinitigyan ko kasi yung yung judges, no? Kitang-kita may inclination ng mga senator. Wala. Leading sila na papuntang, nag-guide pa nga yung, yung prosecutor. Escudero is trying to play na unbiased. Pero in the end, kita nyo naman, how can you trust Escudero na he will vote na without any bias bumaliktad nga siya di ba? So, malalaman natin in the end. So, ang tanong in the end, anong gagawin nyo? In the end. Sa akin mas malapit pa yung akin. Anong gagawin ko pagka nag-appear si Inday Sara sa witness stand? And then, binasto siya. Pinilit siyang gaguhin. And then, tumayo siya. Kaya nga matakot yung Malacanang. Siguro they will feel so many people matakot kayo pagka EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 and then yung 4, yung tao mismo, yung civilian, yun na rin yung armado. Mawawalang saysay ang AFP. Mahati yung AFP na yan, yung mga makatao lilipat sa taong bayan. Yun yung magiging senaryo dyan. So, pagka tumayo lang ang mga tao na sa buwisit, sa asar, sa galit, at pagka tumagal pa to, may mamamatay pa dyan sa baha-baha na yan, may perwisyo maisip ng tao yan. Kasi kahit may impeachment, di ba, natatakpan na yung mga flood control, baha, umuulan
O ayun, bagyo-bagyo, sunod-sunod bagyo. Papasok tayo sa Agosto, September, October, yung 3 buwan na yan ang pinakamatitindi. Yan yung kasagsagan ng impeachment. Maalala yung tao, yung ginawa ninyong pagnanakaw, yung ginawa ninyong pagtatakip, at doon tayo babalik ulit. What if, kunyari, yung tao ang tumayo at sila na rin yung armado? Sakit sa ulo nun. Doon magkakaalaman kung yung AFP, buo ba o mahahati. Hati, may pumunta kay Marcos noon, may pumunta kay Cory. Sa EDSA 2, lahat buo nag-withdraw ng support. That will not happen siguro ngayon. Ngayon, kay Browner. Pero pagka may bago, baka sa kanya mangyari. So, hindi natin alam how it will unfold. But ang nakikita ko, baka hindi maging EDSA 1, hindi maging EDSA 2. Hindi rin EDSA 3, EDSA 4. Tao ang lumabas na armado na. Wala nang asahan eh. So they will come out na katakot yun eh. Na armed with some, so that they will have something to protect themselves with because yung ginagawa ng police, yan, ganyan. Yung ginagawa ng kunyari, harangin ninyo yung tao sa galit. Tingnan yung Nepal. Anong ginawa ng polis? May ano ba? May nagawa sila? Wala. Takot sila sa tao eh. Tapos na. Tayo. 4 na taon na tayong ganito. Yan, another 2 years and then i-extend siya. Babaguhin nila yung Constitution. Can we survive that? Kaya nga itong mga tukmoy na to na sa gobyerno, kala nila makakalusot sila. Hindi sila makakalusot. Because people will rise up in rebellion. That's how I see it. Tatakutin kayo ng mga yung mga leader, tatakutin yung mga administration. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Wala na, hindi natatalab yan. Sa totoo lang, hindi natatalab yan. Pagka lumabas ang tao dyan na lahat-lahat, may samurai, may kutsilyo, may tirador, putang na. Iba dyan, may sidearm, may baril, may long arm. Iharap nyo yung pulis nyo. Kahit may armadong pulis kayo dyan, putang na. Ilan? 5,000, 10,000. Tangin na, 100,000 to. Kunyari, 1,000,000 na tao, lahat galit eh. Wala na. At yung kredibilidad ng mga leader, lahat kayo, at mga grupo, mate-testing yan. Malalagay sa peligro ang kredibilidad ng mga religious groups, no? Because yung mga miyembro ninyo na galit at inaasahan kayo, you have failed your flock. And you will lose your credibility because they will follow yung grupo na tatayo. Think about it. Yan. And the armed forces will be placed in a situation then that they have to decide. Yun yung takot doon. Na mananakot kayo ng kaso-kaso, inciting to rebellion, putang ina, pakikitaan kayo ng tao na rebellion. Manakot pa kayo. Pakikitaan kayo ng sedisyon. Pagsisindihan ng tao lahat ng ng pwedeng sindihan, tangina ninyo. Yun yung, dalhin yung tao doon. No? Kasi arrogance yung inyo eh. Yung sa tao, survival. Kaya nga, hinay-hinay lang, mga kababayan, akala ninyo ganun-ganun lang. No? Hinay-hinay lang. At yung mga nagsasalita sa amin, hinay-hinay kayo. Hindi nyo alam yung ginagawa ninyo, hindi nyo alam yung... Ang daling magsabi, papatayin na lang yung tao. No? Ilan na yung pinatay ninyo? Ilan na? Baka pagka isang bumanat kayong ganyan, hindi kayo makatulog. No? Masiraan ang ulo ninyo, patayin nyo rin sarili ninyo kasi nakikita nyo yung tao sa panaginip mo, hindi ka tantanan. May mga ganun sundalo na hindi makatulog, nagna-nightmare. Hanggang sa retired na, nananaginip pa rin.
no? Lalo na yung mga gumawa ng hiwa-hiwain mo, tadtarin mo yung kalaban mo, ganun ba? Putupugutan mo. May mga ganun. I've seen, kaya nga, hindi ganun kadali yung sasabihin ninyo, patayin na lang yung tao. At kung kunyari na papatayin mo, isa lang? Isa lang? And then what? You waste a life and then you risk your ticket to heaven? Baka mapunta ka sa impyerno, makita mo yung papatayin mo, nandun din sa impyerno, pare-pares kayo. Putay, nakasama mo habang eternity yung mga yan. Ay, nako. Kaya nga, so anong gagawin natin? Isip-isip, isip-isip. Huwag pa ng emosyon. Isipin niyo yung ginagawa sa inyo ngayon, teleserye. Yan. Baka mawalan ng kuryente, pagka nawalan ng kuryente, automatic babayaw. Maraming salamat sa nanonood. Isang oras na ako may Sensya na kayo, ha? So, sabihin ko lang yung mga gusto ko sabihin. So, pansin yung mga notes, no? Diba? Nag-script sila. Scripted. Kasi kung eksperto ka, hindi mo na kailangan tingnan yung notes mo. Tapos sasabihin nila, inimbestigahan nila. Ba't di mo inimbestigahan yung threat kay Marcos? Hindi, yung threat kay Inday Sara. Ba't di mo alam di mo kinausap yung PSG, yung AFP, yung Intel, NICA, CIDG, National Security Council, ano yung Oplan na, yung Oplan ek na yan, Romanov, parang ginawa nyo pang Marvel, si Black Widow, Romanov, Agent Romanov, no? Oplan Romanov, na sasabihin nila Inday Sara kung ano yon, blah blah blah, and makikita ninyo there's clear and present danger, and what Inday Sara did was takutin lang talaga si Bongbong Marcos, and now that they're reacting, pinakita nila natatakot din pala sila. Bongbong Marcos, ang nangyari sa inyo, First Lady tsaka HOR, Speaker Tamba, pinakita nyo na natatakot kayo sa isang babae, kay Inday Sara. Nanakaw, gagawa kayo kalokohan, bebendalo kayo. Tapos ngayon, kinakailang gamitin nyo buong sangay ng gobyerno. Alam nyo ba yung ginagawa ninyo ngayon sa impeachment? You are building up Sara to be the next president, either by 2028. Landslide yan, kahit dayain nyo, hindi nyo na madadaya. Or ngayon maging presidente yan. Why? Because you're building a case, not against her. You're building a case against yourselves. Kasi you're giving her airtime. You're giving her lawyers, good ones, good lawyers, to defend her. And to, yung lawyers ng administration, ng Congress, doing a good job also, pero hindi nyo magagawa yung magsinungaling Hindi nyo magagawa yung peke Wala. Kaya nga kahit anong galing ng na argumento mo, grave threat is not impeachable. At saka may element na lawyer nga si Inday, alam niya yan. Ba't mo sasabihin? Kung papatay ka bakit mo sasabihin, papatayin kita? Mamatay ka na lang. Ba't mo alertuin yung papatayin mo? Bakit ikaw ba inalerto ka? Si Bongbong Marcos ba, tsaka si First Lady, tsaka si Tamba, inalerto ba si Inday? Hindi Pero yung kilos, binawasan ng security, etc. Kine-casing na siya. Kine-casing siya. Kissing. Love you. Kinikising na siya. Kaya galit na galit siya galit, pugutan kita na ulo. Tapos nagre-react kayo gumawa ng kalukuhan, tapos nagalit yung tao, pikong kayo, tinakot kayo ni Inday, at pinakikita nyo ngayon, natakot kayo na ginagamitan nyo ng lahat ng resources. Imagine, gagastos kayo
ng bilyon-bilyon para lang sa 125 million na kaso nyo laban sa kanya. At right now, may kaso kayo na against sa inyo, ang taong bayan, because of the flood control. And that's the tip of the iceberg. Wala pa dyan yung iba nyo ninakaw. Ay, nako. Guilty nyo si Inday, makita nyo. Walang trial kayo, guilty kayo sa tao. Kasi if you... hindi ko na ikwento yan eh. How I would describe Inday Sara, no? Mga kababayan. You know, kami sa ranger, mga scout ranger, no? May mga official, may nadaanan namin niya, pati yung mga NCO, no? Nadadaanan namin niya, may mga problema ng mga sundalo. War shock, mga ganun ba? Dinadaan sa inom. Inom. May mga problema, internal problem, may problema sa pera, may problema sa bastagan, may problema sa katawan. Inom. Yung fear, that's how they put away the fear. Inom, lasing, tulog. Nun lagi, yun yung pattern. Now, iba naman, sugal, no? So may mga kanya-kanyang, kumbaga sa, handicap. No, handicap. But, in a situation, like, kunyari, na-encuentro kayo. Kinig kayo, ha? Kung na-encuentro kayo. And I can tell it from experience, no? May mga instances nag-given yung mga nandyan. No choice ka when it comes to survival. Survival of the unit. Survival of the men. Survival of the men. Na yung tao na may problema ka, may kaso. Kung malversation o may perang problema na hindi ni-remit o whatever, hindi accountable, hindi na-account, etc. May kaso. Pero at that instance, bakbaka na. Wala ka ibang asahan eh. Siya lang. Kasi siya yung may rangko. Alam ka naman yung corporal, sasabihin mo, take charge ka. Hindi ganun. May sarhento nga eh. Otherwise, i-demote mo na lang yung sarhento. Okay, pa-discharge mo. So, when it comes to survival, yung tao na problema mo na lasing, sinusukahan ka, experience ko yan. Sumusuka, putang ina, kaharap kayong lahat, nagiinuman kayo, bung platoon, tangina magbubukas ng granada. Katabi ko po, tragis, bubuksan ka ng granada. Ito, sir, EOD ako, sir. Explosive Ordnance Demolition. Buksan yung granada ng ganyan, ng toko. Tapos nun, sasabihin, bati-bati, wag ka ganyan. Isoli mo na. Sige. Isosoli nga, hindi maisoli. Ganun. Dalawa na yung hawak niya granada to. Pucha, oh. Tapos minsan naman magi-strapping. O hindi kaya, maghanapin yung samurai. Yung ganun ba? Natanong ko, ano ba nangyari dyan? War shock, sir O hindi kaya, unpredictable. Yung ganun ba? Pero pagkadating sa enkwentro, wala kayo bang asahan Second in command. Platoon leader ako, platoon sergeant. And survival ng tao pinag-usapan. Survival ninyo, kalaban ninyo. Madami. Wala Yun talaga. Now, why am I saying that? Kasi pagka kunyaring impeachment Inday Sara, question mark sa kanya. Sino asahan nyo? Sino asahan ninyo na may mass-based support? Taong bayan. Mga Pilipino. The Filipinos are willing to trust Inday Sara in spite of the impeachment, 4 articles of impeachment they're charging her.
negative rating ang presidente ng Pilipinas, yung opisyal. Yung NCO mo si Inday Sara, na pinoproblema ng ninyo, kayong mga nasa gobyerno, tangin na yung putang na sinisiraan ninyo, no? Ganun. Na ayaw na sumunod sa inyo kasi ayaw niyang makibagay sa inyo. Unpredictable, si Raulo, sabi ninyo. Pero when push comes to shove, when it comes to the survival of the country, si Inday Sara lang ang pwedeng asahan ng taong bayan. Regardless, if kung ano-ano intapon ninyo, ibato nyo sa kanya, she will emerge and she will rise up as the leader. Survival na pinag-uusapan. Kaya kayo, na mga ibang leader, huwag niyong iisipin na kaya niyong palitan si Inday Sara. Huwag niyong isipin na si Inday Sara matatanggal at kayo ang tataas. Kaya lagi ko sinasabi noon sa amin, gusto nyo ng military, civil military, hindi pwedeng military junta, sabi ko. Gusto nyo, civil military junta. 7 sa inyo, 7 sa amin. Gawa kaming pangalan, mag-suggest kami ng pangalan sa inyo, pero right ninyo yan, kayo. But, Inday Sara yung chairman. Malinaw yun. Malinaw yun. Ginugurgur na ako. Pagka nagurgur ako, hindi na babalik. Tulong na ako. Malinaw yun. That was how I was saying it. Pero walang kaalaman naman si Inday Sara dyan. Ang ano dyan is, that's my stand. You want to have a civil military junta, it has to be an Inday Sara sitting there. Why? Because you have to respect the 32 million Filipinos who wanted her, who voted for her. And right up to now, she has that approval rating ng taong bayan. Dahil in the government. Compared to Bongbong Marcos na 31 million, nasaan na yon? So it appears, totoo na si Marcos nanalo dahil kay Inday Sara. Na yung mga suporta na kay Inday Sara, galit kay Marcos. Kaya yun, negative siya. The other way around, Inday Sara nanalo dahil sa kay Marcos, yung sinasabi mga vlogger nila, mga troll. Hindi. Dapat negative si Inday Sara. Si Marcos mataas. Kaya nanalo lang si Marcos dahil sa Duterte. Now, hindi pwedeng babanatin ninyo yung impeachment si Inday Sara, gigilty ninyo, and then you expect na move on na tayo. Hindi. Because you will have the 32 million rebelling against you. Nasabi ko na, ingat kayo, because pagka binuksan niyo yung Pandora's box na yan, walang balikan yan. Pagka nag-armasan lahat yan, sinabi ko kanina, civilian, military, magkasama. Pero yung situation ngayon, iba. Wala ito. Kasi marunong si Marcos, yung playbook niya. Natutunan niya sa tatay niya. Tsaka sa mga nakaraang mga EDSA. 3 EDSA. Hindi, tsaka ilang kudeta yun. Hindi successful pagka wala yung 1 of 2. So, ang situation ngayon that will unfold, paano ko yung arm component, wala na tayong gagawin. Sasabihin ng mga tao, wala na yung military. Yung iba insisting na babaliktad yung military. Not the way you're doing it. Na? Gerald Browner, may pagkakataon ka pa, ganon, wala. You're not. It will not. Tapos mag-rally kayo, million, uwi kayo. Peace rally kayo eh. Pagka-reckoning rally yan, at yung tao mismo ang nag-armas, at sila yung military component na rin, then you have both. Civilian, armed component. Civilian lang. Pagka yung taong bayan, nag-we the sovereign Filipino people, yon ang umalma. Civilian and armed component. Sakit ng ulo yan. Then the armed forces and the PNP will find themselves in a situation when they have to choose. Saan kayo kakampi? Sa taong bayan o sa gobyerno? Mahati yan. And you will have the bulk with the Filipino people. That's how confident I am na ganon sa aking prediction ba.
That's how I see it. Because they are also with the people. Na, kita naman nila yung nangyayari. Mga Duterte nga yung mga yung mga sundalo, Duterte mga yan. Kaya nga, hinay-hinay kayo because the armed forces and the PNP gamitin kayo ng government. Utusan kayo, barilin ninyo mga sibilyan? No. Lalo na kung armado yung mga sibilyan, they can defend themselves. Civil war yan, pagkabagsak niyan. Ano, papasok nyo tayo sa civil war? Subukan nyo. Because you will have millions of Filipinos. Ano, may reservist kayo? The people will be with the reservists. The reservists will be with the people. Oh, paano? Kaya nga, sakit sa ulo, no? Sakit sa ulo. Kaya nga, yun yung danger sa nakikita ko. Civilian armed component, laging ganon. EDSA, 1, 2, 3, wala. Kudeta, wala. Mutiny, wala. Wala nangyari. Okud, wala. Walang, one of each. Nandun yung military, wala yung civilian. Nandun yung civilian, wala yung military. Ngayon, 2026, 4 na taon rally. Nandun yung civilian, wala yung military. Wala yung armed component. And the way to solve that is when the Filipino people realize that if the civilian is also the armed component, bungkunana, buo yan. And then, sakit sa ulo, gaya na sabi ko, kasi the armed forces will be facing 100,000, 1 million civilians, all armed. Tapos yan. Because they will have to choose sides. Putang ina, lalabanan mo yan. May sign. Sabi nga nung sa PNP, di ba? NCRPO. Paano namin di-disperse yun? Mas marami sila sa amin. That's the, no. Paano kanyari 1 milyon ng armado? Kahit ano lang nga 20,000 lang nga armado, tatapatan ng 10,000 pulis, ano, na may pamukpok. May pamukpok din yung tao. Tapos baba natin ninyo, lahat yan kasuhan nyo na inciting to sedition, tsaka rebellion, mga leader nila. Hindi. Mauwi yan talaga, punitan ng konstitusyon. Cha-challenge ninyo, subukan ninyo. Subukan ninyo. Na ako, I'm warning you, na hinay-hinay kayo sa mga asta ninyo. Pusoy kayo pusoy talo Pusoy ano kayo, wala na. The only way out is good governance. You stop the impeachment, ganun na lang dapat yan. Tigil, putang yung kalokohan yan You solve the problem of this country. You solve the putang ng flood control na yan, lintik na yan. You solve the hospitals na walang pondo, walang pera. Puta na, may mga namamatay na Pilipino araw-araw. Ano ba kayo? You solve the food crisis, yung oil crisis natin, inventory ng fuel, you do not sell anymore, yung wag na kayo uutang, etc. etc. Pagka hindi nyo ginawa yan, at tira-tira pa rin kayo impeachment, pinakikita nyo lang, iniisip nyo 2028. Hindi nyo iniisip ang tambay, iniisip nyo sarili nyo. Kaya wala mangyayari sa inyo. Tama? So, yun yung ano. Okay. Thank you sa mga nanonood, kahit ano. Ano pa ba ako? Wow. So, nagsabi nila may threat kay BP, pero yung intel ni hindi nila inaano yung totoong nasabi nila threat si BP kay BBM, pero how about the threat ng BBM, FL at saka ni Tamba? How did it come about? Bakit ganun ang salita? So what is the perceived threat? Saan yung intel report? Yung mga tanong dapat saan yung intel report? Nag-imbestiga kayo? Nasaan yung investigasyon na alluding doon sa talagang bakit nag-isip nyo Inday Sarang ganon? Why is she protecting herself? Tinanggalan mo na, binabawasan mo na ng security, tapos may threat na gan, papatayin ka. Anong gagawin mo? Magsalita ka, out in the open. Pag ako pinatay, may nakausap na ako. No joke. May kinakausap na ako.
na papatayin yung tatlo na yan. Effective? Oo, buhay pa si Inday eh. Nung nadinig ko yan noon, ang iniisip ko noon, putya na, delikado yung masagasa alas Inday, patay sila BBM. Pero ang come to think of it, sabi ko, hindi mo sasabihin yung totoo na, alam mo, lawyer ka, hindi mo sasabihin na may papapatay kang tao. Right in the open na, ang daming nanonood. The intention really was, umabot kay BBM. Na, umabot. Kung may nanonood nga doon na doble kare eh. Aabot talaga kay BBM. Ayan, inimbestigahan pa nga ng NBI eh. Ng DOJ. Oh. So, umabot. At nagsalita ang BBM. Hindi ko, papalagan ko yan. Oh, di natakot siya. Natakot siya for his life. Pati yung sasawa niya, tsaka si Tamba. Nag-react si Tamba. You see how effective it was? Saywar. Hindi na talaga kailangan kumausap siya eh. Kahit wala nga siya kinausap eh. Sabihin mo lang ganon, effective. Why? Patayin mo ko, putang ina ka, patay ka rin. I can relate because, nabi ko, nagamit ko yan, pagka tumumba ko, patayin nyo lahat na nasa loob ng bahay. Kaya, effective yun kasi, natakot yung nasa harapan ko eh. Hindi ako binaril eh. Nakatutok yung baril niya sa akin. Takot siya na nawala yung kanyang initiative. Hawak niya, nakatapat yung baril sa akin ng ganyan, no? Nabi ko sa kanya yung instructions ko eh. Madadami, barilin mo ko, sige lang, pero mamamatay yung pamilya mo, mamamatay nanay mo, etc. Kasi may instructions ako, pagka ako tumumba, patay lahat ng tao dito sa bahay. Tama-tama sumigaw yung sila Agdepa. Sige, subukan yung patayin yung opisyal namin. Patay tayo pare-pares dito. Tapos sinundan ko, bibilang ko ng 3. Pagka hindi mo yung tinabihan man, 45 ko, putangin na ka, bubunutin ko yan. Yung ganyan distansya, ratatin mo ako sa magazine. Tutumba ako, pero mabubunot ko to. Kasi naka-mindset na ako. Nakapeg na yung ano ko, bubunutin ko, uluhin kita, patay ka sigurado, wasak yung mukha mo. Halo point yung bala ko eh. Isa, 2, gumano na. 3, sinandal niya. Madadami, come to think of it, for a moment, I was resentful because I gave that order. But it did not happen. Buhay din yung pamilya, buhay din yung nanay, buhay yung baby, buhay din yung kalabang ko, yung pulis. Buhay kami. It ended, nagiinuman kami. Pakuha ko ng lapad, 2, inuman kami. Para walang Then, in a few days, magkikita kami, pakikilala ko ni Mayor sa kanya. Makakilala kami. Ibigan ko nga yan. Imagine that night na magbabatayan ngayon and then kaibigan kami yan. Nakasama ko pa sa operation eh. Ay, nako. Kaya nga yung kay Inday Sara na yan, galing eh. Galing. It was intended really to frighten Marcos. And right now, it appears, natakot talaga sila, no? Sino ngayon ang helpless. Tanggalan mo na security, tangay na meron, tapos may mga ganong oplan, kinikising ka. Ay, nako. Bright nga eh. Di nagsalita siya. Nakausap ko na yan. Pinatay ako niyan. Patay din yan. At talog, sino ang kinausap din Inday Sara? Yun yung gusto nilang palalabasin nila kung sino yung sa prosecution side, magpaproduce sila ng witness na fake. Ayan. Kaya nga exciting, di ba? I want to see Inday Sara dun sa witness stand. Gusto kong makita yung pwede siyang tumayo dun. You know what I mean? Para matapos yan. Baka next year pa yan. So, yun yung kwento.